Kabanata 4181 Magagandang bagay. Sa kabutihang palad, ang propaganda filmang na sinabi ni Fang Henshaw ay hindi masyadong marami. Nag-record lang si Ye Fan ng ilang video at sumagot ng ilang opisyal na tanong, kahit natapos na ito. Pagkatapos, dinala siya ni Major Fang Hen sa isang solemn conference room. Mayroon ng 12-dosenang mga lalaki at babae na may pambihirang lakas na nakaupo sa loob, na may iba't ibang hitsura at kutis, halatang mula sa iba't ibang sibilisasyon at lahi. Ang lahat ay malugod na tinatanggap ang Sword God. Nag-utos si Fang Henshaw, at sunod-sunod na tumayo ang grupo ng mga tao at kumusta kay Ye Fan. Siyempre, ang ilang mga tao ay hindi masyadong masigasig, ngunit sinadya lang ito. Sword God, narito ang mga pangunahing tutor at guro ng akademya. Tutulungan kanila sa pagkumpleto ng pagtatasa na ito. Upang maging maayos ang pag-unlad ng trabaho sa loob ng 2 araw, kailangan nating magsagawa ng pre-assessment meeting, sabi ni Fang Henshaw. Nagtaka si Ye Fan, isa lang itong 10-seat assessment, napakaraming tao ang kailangan. Ikaw ang punong tagasuri ng 10 upuan, ngunit ang aming akademya ay kailangang magsimula sa nangungunang 100. Ipinaliwanag ni Fang Henshaw, kung tutusin, ang 10 upuan ay iilan lamang, ang mga talento na ibinigay ng akademya sa mga pangunahing sibilisasyon ay higit sa lahat ay nasa nangungunang 100 pwesto. Siyempre, kailangan mo lang isara ang nangungunang 10, ang nangungunang 100, at iba pang mga tagapagturo ng pagtatasa ang magiging responsable. Narinig ni Ye Fan ang pagkakaiba. Dean, iba ba ang mga tutor at guro na binanggit mo sa akademya? Natural, magkaiba sila. Ang mga tutor ay pawang mga tenured scholar ng akademya, at ang mga guro ay pansamantala lamang. 10 upuan lang ang nailabas. Mga estudyante lang ang kwalipikadong pumili ng mga tutor. Itinuro ni Fang Henshaw ang isang grupo ng mga tutor na naruroon, Sword God, bagamat ikaw at ako ang lumikha, ang kalidad ng mga estudyante ay maaaring mas mababa kaysa sa karamihan ng mga tutor na naruroon. Mabuti ang pakikitungo mo sa kanila. Pinakamahusay na maging magalang, kung hindi, magtataas sila ng kanilang mga armas, at ang mga pangunahing gininto ang sibilisasyon, natatakot ako na mayroong hindi mabilang na mataas na antas ng mga dignitaryo, ay magkakaisa sa krusada laban sa iyo. Nagtawanan ang mga instructor, pero halatang proud din sila. Ang mga tutor ng akademya, saan man sila magpunta, ay lubos na iginagalang, lahat sila ay mga sikat na master, at sila ay may malawak na impluwensya. Naipon mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang pangkat ng tagapagturo ng akademya ay naging isang puwersa na hindi maaaring baliwalain. Nang marinig ito ni Ye Fan, tumingin siya sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan, at nag-isip. Sword God, nagbibiro ako, hindi mo ba ito nami-miss? Bihirang makita ni Fang Hen ang masalimuot na ekspresyon ni Ye Fan, at naisip na marami siyang sinabi. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at nakangiting sinabi, hindi naintindihan ni President Fang, na pabuntong hininga ako, napakalalim ng akademya. Sa katunayan, biglang may naisip na tanong si Ye Fan. Kung magkakaroon ako ng magandang relasyon sa mga matatandang iskolar sa akademya, gagamitin ko ang kanilang impluwensya para isulong ang akademikong tagumpay ng Wu Yanshu. Kahit na sabihin sa mga taong ito ang ilang impormasyon tungkol sa ikalimang asawa. Kung ang grupong ito ng mga iskolar mula sa akademya, na puno ng mga peach at plum, ay handang suriin muli ang templo, ang unos na dadaan ay magiging mas malakas kaysa sa kanya at kay Su Qingzhou, tama ba? Haha, sa background, bukod sa templo, ano pa ba ang may kukumpara sa akademya? Kahit na ang mga huwes sa templo ay karamihan ay mga estudyante mula sa amin. Oy, nga pala, bakit hindi ang guro ng Call Oso? Fang Hen, noon mo lang nalaman na ilang mahahalagang mentor ang nawala. Presidente, si Mentor Kur Oso ay nakipagsanib puwersa sa ilang iba pang mga tagapayo upang magsumite ng isang liham sa templo, na humihiling na alisin ang katayuan ng Sword God's assessor, sabi ng isang mas matandang tagapagturo. Matandang matigas ang ulo, talagang naglakas loob kang laktawan ako at magreklamo sa templo. Napag-alitan si Fang Henshaw, hayaan mo siya at humingi ng gulo. Nagkatinginan ng ibang mentor. President, okay lang ba talaga ito? Kung tutusin, maraming boycott na magkasama, 100 o higit pa. Oo, ano pa, mentor pa rin ni Simon si Mentor Call Oso, kaya may influence pa rin siya. Tumawa si Fang Henshaw, Sword God ang assessment officer, at inilabas na ang balita, at halatang alam ito ng templo, ngunit walang pagtutol, nangangahulugan ito ng pagsang-ayon. Ngayon, walang sinabi ang dean ko sa templo, at kinuha ni Call Oso ang isang grupo ng mga mentor at pumunta sa templo para magulat. Kapag pinag-uusapan ko ito ay upang magpahayag ng ibang opinyon. Ito ay isang pagsuwi sa pamamahala, isang paghihimagsik. Kung sasang-ayon ang templo kay Call Oso, tatanggihan ito ang mukha ko, at magpapakita ito ng negatibong halimbawa. From now on, kung sino man ang iba ang opinyon, pumunta ka na lang sa academy para mag-report, tapos anong gusto mong gawin ko, dean? Nalilito ang Call Oso na ito, nakakagawa siya ng mga katangahang panlilinlang, naiinis na sabi ni Fang Henshaw. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti, ito ay katwiran na kinasusuklaman niya si Xiaoneng na maging din sa lahat ng oras.
Siya ay tila isang mersenaryo, naghahanap ng kasiyahan, at mayabang na mayamang babae, ngunit sa katunayan, siya ay may gali sa kanyang dibdib at bukas na puso sa paggawa ng mga bagay. Sa kabaligtaran, ang Kulo-oso na iyon ay talagang gumawa ng pinakatangang paraan. Kahit na may ilang tao sa templo na sumasalungat sa kanya kay Yefan bilang isang opisyal ng pagtatasa, hindi madaling ipahayag ang kanilang posisyon pagkatapos na guluhin ni Kulo-oso. Natuloy ang pagpupulong gaya ng dati. Sa wakas ay alam na ni Yefan ang mga panuntunan sa pagtatasa ng 10 upuan. Originally, nagtataka pa siya, basta naglaro siya sa ring, hindi ba siya makakapag-decide ng ranking? Ano ang silbi ng pagtatasa ng isang tagasuri? Napag-alaman na dahil ang mga mag-aaral ng akademya ay madalas na dumaranas ng mabibigat na casualty, ang ilan ay nandaya, tulad ng pag-inom ng gamot, pagkalason. Kaya naman, napakawalang bait na lumaban sa arena sa sandaling dumating sila. Karaniwan, ang tagasuri ay personal na nakikipagkumpetensya sa mga mag-aaral, at ang iba pang mga tagasuri ay tumutulong sa pagmamarka upang matukoy ang antas. Iyon ang dahilan kung bakit, ang mga pangunahing tagasuri ay karaniwang mga tagalikha, wala silang anumang tunay na kasanayan, at talagang hindi sila maupo sa ganoong posisyon. Kung lumabas ang final score at hindi kumbinsido ang ilang estudyante, papasok sila sa ring stage. Pagkatapos makinig sa mga instructor na ipinakilala ang buong proseso, inaabangan ni Yefan ang pagtatasa sa loob ng 2 araw. Nang matapos ang pulong, muling nagpakita si Tianwu at dinala si Yefan sa isang eleganteng tirahan sa labas ng akademya. Nanguna si Tianwu, at sumunod si Yefan sa likuran. Malinaw na naramdaman ni Yefan na ang poster ng paglalakad ni Tianwu ay espesyal na ginagawa. Bawat galaw niya ay makikita ang hubog ng kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pag-akit ng mga gutom na lobo sa buong kalye. Nakatanggap lang ako ng balita na tinanggihan ng templo ang kahilingan ng higit sa 100 tao kabilang si Instructor Kulo-oso na magkasamang pumirma. Congratulations to Sword God, tapos na ang status mo bilang assessor. Lumingon si Tianwu at ngumiti ng nakakaloko. Nagkunwaring kalmado si Yefan at itinaas ang kanyang ulo, oh, ganoon ba? Guwapo ba ito? Guwapo. Nalaman ni Yefan na nahuli siya. Damn it. Ang tanong ay masyadong casual, at sinabi niya ito nang hindi sinasadya. Hindi sinasadya ni Tianwu na pagtawanan ito, at sinabing bukas palad, ang mga magagandang bagay ay dapat pahalagahan, at ang Sword God ay tumingin lamang sa kanila. Nalito si Yefan, ngunit medyo nahihiya, kaya kinailangan niyang tumingin sa kaliwa at kanan. Itinikom ni Tianwu ang kanyang mga labi at ngumiti, nanginginig ng 3 beses sa isang hakbang, naglalakad na may dagdag na ritmo. Pagdating ng 2 sa pintuan ni Xiaozhou, nakita nilang may isang higanteng lalaki. Junbao. Hindi inaasahang sinabi ni Tianwu, anong ginagawa mo dito? Kakaibang nakinig si Yefan, hindi ba ito isang tyrant? Paano mo siya tinatawag, sandali lang. Junbao. Sa kabaligtaran, hindi ba ito isang malupit? Junbao ba ang tunay niyang pangalan? Tanong ni Yefan. Tumango si Tianwu, hindi pa alam ng Sword God. Hindi napigilan ni Yefan ang matawa, at tumawa siya, paano magagawa ng isang domineering tyrant have such a cute real name, it's a bit of a contrast. Kumunot ang noo ng tyrant, Tianwu, bakit mo siya gustong tanggapin? Gusto mo ba siyang maging lalaki mo? Kabanata 4182 ito ay isang bagay. Kabanata 4182 tapos na. Tahimik na pinagmasdan ni Tianwu ang disipulo, pumunta ka rito para lang magtanong tungkol dito. Napakahalaga nito sa akin, alam na alam mo na ang isa sa mga mahalagang dahilan ng aking ascetic cultivation ay ang makuha ka. Nagnganga ang mga ngipin ng malupit. Kung gayon dapat mo ring malaman na kailangan mong manalo sa unang pwesto sa 10 pwesto bago ka maging kwalipikadong sumama sa akin. Tama, ngunit kung hindi ka maaaring maging iyong unang lalaki, kung gayon ay walang kabuluhan ng higit pa. Ipinagmamalaki ng mapang api, ang isang malinis na babae lamang ang kwalipikadong maglingkod sa akin. Hindi ko kailangan ang mga tira na naiwan ng iba. Maglakas loob na magsalita. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, pagkatapos ng lahat, ito ay isang mag-aaral ng Tianwu, kaya kakaiba na makapag-ikot. Bumantong hininga si Tianwu, ikaw talaga ang aking pinaka-ipinagmamalaki na disipulo, at kinikilala ko rin ang iyong talento. Ngunit kahit na makakuha ka ng 10 upuan una, ito ay hindi maihahambing sa Sword God. Tumanggi ang malupit na tanggapin, may langit sa labas ng langit. Kahit na ang Emperor Sword at ang 9 Tribulations Asher Dragon ay hindi magagapi sa mundo. Lahat ay may mga kahinaan. Maaari akong maging tadhana, maaari akong maging walang hanggan, malagpasan pa sila. Ngumiti si Tianwu, masarap magkaroon ng ambisyon, ngunit dapat mo ring kilalanin ang katotohanan. Pagkatapos magsalita, binuksan ni Tianwu ang pinto at bumalik kay Yefan na may kaakit-akit ng ngiti, Sword God, papasok ba tayo sa bahay? Bumulong din si Yefan sa kanyang puso, pumasok tayo sa bahay. Ano ang tayo? Maraming iniisip sa kanyang puso, ngunit nagpanggap pa rin siyang napaka-casual, tumango, at pumasok sa bahay. Kung ganoon, papasok din ako. Ang malupit ay napakadumin, at kinailangan niyang pasukin ang bahay ng walang sabi-sabi. Ngunit tumalikod si Tianwu, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang kulay ng kabayanihan. Walang babala.
Isang kulay scarlata, mahabang buhok na babae na mukhang nakasuot ng battle armor, biglang sumulpat kay Tianwu sa anyo ng isang purong enerhiyang katawan. Ang babaeng mandirigma na ito na may enerhiyang katawan ay mahinang naglalabas ng nakakatakot na pamimilit, tulad ng isang supernuclear bomb na sasabog anumang oras. Nadama ni Ye Fan na ito ay hindi lamang magulong enerhiya, ngunit isang komplikadong istrukturang kombinasyon ng magulong enerhiya. Sa ganitong paraan, ito ay mas matatag at makapangyarihan kaysa sa pangkalahatang magulong katawan ng enerhiya. Kawili-wili. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ito dapat ang natatanging kakaibang kasanayan ng An Clan, ang God of War. Ayon sa online na impormasyon, nilinang ng pamilyang An ang isang Diyos ng digmaan na sasamahan sila sa buong buhay nila mula pa noong bata pa sila. Ang Diyos ng digmaan ay maaaring magmana ng lahat ng kakayahan ng ontolohiya, at maging ang kaharian. Kung mas malakas ang pangunahing katawan, mas malakas ang Diyos ng digmaan. Ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa, nakatumbas ng pagdedouble ng lakas ng labanan, o higit pa. Gayunpaman, talagang naramdaman ni Ye Fan na ang Diyos ng digmaan sa araw na ito ay tila mas malakas kaysa sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung sarili kong maling akala, o kung si Tianwu ang pinuno ng pamilyang An at may pambihirang cultivation realm. Ang Diyosa ng digmaan ay nakatayo sa pintuan, walang ekspresyon, ngunit direktang pinigilan ang malupit. Tianwu. Ang tyrant ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tila alam na imposibleng pilitin siya. Ang silid na ito ay umiral mula noong itinatag ang akademya, at ito ay binago at pinalakas ng hindi mabilang na mga eksperto. Bahagyang sinabi ni Tianwu, isinasara ko na ang pinto ngayon, at ipinapayo ko sa iyo na huwag kiliting pumasok, kung hindi, manghihingi ka lang ng gulo. Pagkatapos sabihin iyon, walang awang isinara ni Tianwu ang malupit sa pinto. Tianwu teacher, ginagawa mo ito, ginagamit mo ba ako para pukawin ang fighting spirit ng mga estudyante? Nakahanap si Ye Fan ng ilang uri ng leather na sofa sa bahay upang maupo. Ang dekorasyon dito ay klasikal at maluho, at mukhang Fang Henshaw. Estilo ng ang tyrant ay labis na nahuhumaling sa akin, at siya ay napaka mapagkompetensya. Hindi niya ako kailangan para pasiglahin siya. Gagawin niya ang lahat upang labanan para sa unang lugar. Gusto kong makipag-chat kay Sword God. Nang pribado. Oh, anong problema? Yumuko si Ye Fan ng hindi malay. Dahil sa kalapitan, ang mapagmataas na figure ni Tianwu ay nagdala ng partikular na malakas na epekto sa paningin. Tungkol kay Zuo Kyumo, ang concubine mo ng Shenki Royal Family. Ang ina ng ikasyam na prinsipe. Napakunot ang noo ni Ye Fan, nagulat at nabigo sa parehong oras. Tumango si Tianwu, at agad na naglabas ng isang painting at ipinakita ito sa harap ni Ye Fan. Ito ay isang natural na landscape painting na may mga bundok at ilog na umaagos, mga ibon, hayop, isda at mga insekto, napaka-freehand. Ang lugar kung saan nilagdaan ang karatula ay ang salitang, mo. Ang pagpipinta ni concubine mo. Tanong ni Ye Fan. Oo. Ano ang ibig sabihin ng painting na ito? Sinabi ni Tianwu, sa totoo lang, hindi ito isang pagpipinta, ngunit isang sulat. Isang sulat. Nagtaka si Ye Fan, maaaring ito ay isang uri ng graphic code. Ipinaliwanag ni Tianwu, kami ni Zuo Kyumo ay parehong miyembro ng 12 bayani ng sibilisasyong Anda. Magkakilala na kami mula pagkabata, at para kaming magkapatid. Pagpinta upang maghatid ng impormasyon. Ang mga tanawin sa mga kwadro na ito, ayon sa espesyal na kaayusan, at ang kanilang mga salitang Anda, ay maaaring ayusin sa isang mensahe. Ang buong mundo, maliban sa akin at kay Zuo Kyumo, ay hindi matukoy ng sinuman. Noong unang ikinasal si Zuo Kyumo kay Shenki, gagamitin namin ang pamamaraang ito ng pagpipinta para makipag-usap sa isa't isa. Pero matagal-tagal na rin simula noong natanggap ko ang painting niya. Hanggang kamakailan lang, ipinadala niya ito. Sumimangot si Ye Fan, ano ang sinasabi ng painting na ito? Sinabi ni Zuo Kyumo. Balak niyang i-restart ang plano ng taon, at gustong malaman kung lihim na tinutulungan ng Sword God ang ikasyam na prinsipe na manalo sa tagapagmana, sabi ni Tianwu. Nagtaka si Ye Fan, ang plano noon. Ano ang ibig mong sabihin? Mapaglarong ngumiti si Tianwu, hindi binanggit ng Sword God ang kukunan ang tagapagmana, ngunit nagtatanong lamang tungkol sa plano. Mukhang tinutulungan niya talaga si Xinghe. Walang malinaw na sagot si Ye Fan, tahimik lang na naghihintay ng paliwanag. Sa totoo lang, ako ang namamahala sa paglapit kay Emperor Tianzhao sa simula. Ang mga salita ni Tianwu ay nakakagulat. Natigilan sandali si Ye Fan, ibig mong sabihin. Ang kasal ni Zuo Kyumo sa imperial na pamilya ng Shenki ay orihinal na isang lihim na plano ng sibilisasyong Anda. Sword God ay masasabi lamang na conspiracy, hindi na kailangan ng ganoong pagpapaganda. Tianwu he said with a smile, ang mundo ay may ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa amin na mga tao, iniisip na kami ay one strand, straightforward, palaban. Ngunit sa katunayan, ang ating sibilisasyon sa Anda ay palaging nasa ilalim ng pamamahala ng Golden 12 Roulette Conference. Ang sitwasyon ay matatag. Naniniwala kami kay Lord Wolfgang, ang Diyos ng digmaan, kaya itinataguyod namin ang pakikipaglaban at katapangan. Ngunit hindi pinapansin ng maraming tao na naniniwala rin kami kay Lord Wulansuo, ang Diyos ng digmaan, at alam din namin ang kahalagahan ng diskarte at sakripisyo ng walang kabuluhan. Ito ay katangahan.
Bilang mga inapo ng 12 bayani, mayroon tayong sariling mga mithiin at ambisyon, at napakalinaw natin kung ano ang gusto natin. Naging interesado si Yefan, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Napakasimple nito. Malaki, isa, pinag-isa. Ngumiti si Tianwu at sinabi, umaasa kami na sa malapit na hinaharap, ang lahat ng ginintoang sibilisasyon ay maliligaw sa ningning ng Diyos ng Digmaan at ng Diyos ng Digmaan, at mapapasailalim din sa pamamahala ng Golden 12 Roulette Conference. Napabuntong hininga si Yefan, mabuting tao. Isinasaalang-alang ko ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. Ang mga baliw na ito ng sibilisasyong Anda ay gustong isama ang lahat ng gintong sibilisasyon. Kabanata 4183 Isang kahilingan. Kabanata 4183 Isang kahilingan. So, ang paglapit kay Emperor Tianzhao ay isang hakbang. Natahimik si Yefan at mahinang nagtanong. Oo, hindi mahalaga si Emperor Tianzhao, ang mahalaga ay ang kanyang trono. Kung ikukumpara kina Aslan at Fizz, si Shenqi ang pinakamahirap na piraso ng buto dahil sa pagkakaroon ng Emperor of Destiny. Para harapin ang Emperor of Destiny, mahirap maging matigas, at si Lord Wolfgang, ang Diyos ng Digmaan, ay may kakaibang relasyon sa Emperor of Destiny. Kaya, ang aming pangunahing diskarte ay hayaan ang mga tagapagmana na may dugo ng sibilisasyong Anda na agawin ang trono. Tianwu daw, hanggat ang trono ay magtagumpay, si Lord Wolfgang ay mamamagitan sa Emperor Destiny, at ang pagsasama ng Shenqi at Anda ay magkakaroon ng malaking pagkakataon. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, wait, Wolfgang, God of War. Ano ang kinalaman nito sa Destiny? Si Emperor Destiny ay hindi matatalo sa simula pa lang. Sinabi ni Tianwu, noong bata pa si Emperor Destiny, minsan niyang pinukaw ang mga Diyos, ngunit si Lord Wolfgang, ang Diyos ng Digmaan, ay bumaba sa lupa at tinuruan si Destiny ng leksyon. Minsan, ito ay pinahahalagahan ng Diyos ng Digmaan ang kanyang mga talento at hindi siya pinatay, kaya't naroon ang huling Shenqi Empire, ang emperador ng tadhana. Ang dalawa sa kanila ay parehong kakumpetensya at magkaibigan. Sinabi ni Yefan na may bahagyang ngiti, gaano katagal iyon, at kung ngayon, ibebenta pa rin ng Destiny ang mukha ng Diyos ng Digmaan. Nakipag-ugnayan na siya sa pangunahing Diyos, at nakipag-away pa siya ng 3 beses sa masamang Diyos. Si Yefan ay nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pananaw ni Yefan, ang simbolikong kahulugan ng Panginoong Diyos ay higit na nakahihigit sa aktwal na kapangyarihang labanan, tulad ng Panginoon ng Hongmeng ng 5 case, ito ay isang functional na simbolo. Ang Diyos ng Espada ay tila walang sapat na kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos ng Digmaan. Sinabi ni Tianwu, si Master Wolfgang ay isang Diyos ng Digmaan at alam niya ang lahat ng diskarte sa pakikipaglaban, at ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa diwa ng Digmaan. Ang mga Diyos ay nilikha ng Diyos ng paglikha. Dahil si Lord Wolfgang ay isang Diyos ng Digmaan, siya ay natural na naiiba sa ibang mga Diyos sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban. Sa mga pangunahing Diyos, tanging ang Diyos ng Digmaan ang walang limitasyon. Mayroon din itong potensyal na paglago. Kaya, kahit na ito ang dakilang emperador ng tadhana, walang katiyakan na kaya niyang talunin ang Diyos ng Digmaan. Medyo hindi makapaniwala si Yefan, kung gayon si Wolfgang, gaano kalakas. Bumantong hininga si Tianwu, Panginoong Espada Diyos, huwag mong husgahan ng mali ang kapangyarihan ng tagahatol at ng Panginoong Diyos dahil kay Simon. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Tianwu, bagaman si Simon ay isa sa nangungunang 10 sa kasaysayan ng akademya, isa pa rin siya sa mga pangunahing tagahatol ng templo. Gayunpaman, maraming kreator ang hindi nag-aral sa akademya, at mas mataas ang kanilang kapangyarihan kaysa kay Simon. Ang propesyon ni Simon ay isang salamangkero, at ang salamangkero ang pinakatakot sa iyo. Isang eskrimador na may ganoong kalakas na katawan at isang matalim na opens iba. Bukod dito, halatang minaliit ni Simon ang iyong lakas noon. Siya ay nasa bayan ng Aslan, at siya ay nasa harap ng mga mata ng lahat, nakikipag-away sa iyo, nag-aalaga sa kanyang mukha, at higit pa. Passive. Ngumiti si Tianwu at sinabing, syempre, hindi ko sinasabi na ang lakas ni Simon ay maihahambing sa Diyos ng Sword, ngunit ang Diyos ng Sword na iyon ay hindi maaaring hamakin ng ibang mga lumikha dahil sa isang Simon. Kahit na medyo nagalit si Yefan, ngunit kailangan ko ring aminin na may katotohanan ang mga salita ni Tianwu. Kahit na ang Diyos ng Digmaan ay maaaring makipagbuno sa Destiny, hindi ito nangangahulugan na ang iyong sibilisasyong Anda ay kaya na. Ang isang Diyos ng Digmaan ay hindi maaaring protektahan ang hindi mabilang na mga tao ng iyong sibilisasyong Anda. Kung ang taong iyon mula sa Destiny ay walang awa, kailangan niyang protektahan ang sarili niyang 3 puntos ng 1 ektarya. Hindi ito biro, sabi ni Yefan. Ngumiti si Tianwu, sa puntong ito, ang Diyos ng Sword ay hindi kailangang mag-alala, ang dahilan kung bakit ako nakipag-usap sa iyo sa ngalan ng sibilisasyon ng Anda ay para pag-usapan ito. Oh, nagbago ang isip ni Yefan at biglang naisip ang isang kamangha-manghang posibilidad. Anto. Tumango si Tianwu, oo, ang Diyos ng Espada ay talagang matalino. Natawa si Yefan at sinabing, ng araw na iyon sa Aslan Spruce Tribe, tumabi siya sa Destiny at kumilos ng tapat, kaya siya lang ang isang malaking larawan. Bilang biolohikal na ina ng mapang api, ang tagahatol ng pamilyang An, at ang kinatawa na figure ng sibilisasyong Anda, si Antu ay natural na hindi makaiwas dito. Upang sabihin ang katotohanan, si Lord Antu ay ang pagkikrystal ni Lord Wolfgang,
ang Diyos ng digmaan, at ang ating mga ninuno ng Angean. Ibig sabihin, siya ang tunay na anak ng Diyos ng digmaan. Buong pagmamalaking sinabi ni Tianwu, "Oo, God of War at ang ama at anak ni Lord Anto ay nagsanib puwersa, gaano man kalakas ang Emperor of Heaven, kailangan niyang pag-isipan ito." Bukod dito, higit pa riyan ang trump card ng ating sibilisasyong Anda. Sumimangot si Ye Fan, "May trump card ka pa ba?" Tama, kung darating talaga sa kinakailangang sandali, natural na malalaman ng Diyos ng Espada. Naisip ni Ye Fan, posible bang matagal na itong nawala? Hero King Dugu Sword. Mahiwagang ngumiti si Tianwu, hindi kailangang hulaan ng Sword God, hindi mahalaga kung mayroon kang trump card o wala. Dahil, kung ang Sword God ay nasa panig natin, ang dakilang emperador ng langit ay kailangang tanggapin ang katotohanan. Natahimik si Ye Fan, at kailangan niyang sabihin na hanggang ng Anda Civilization guys, talagang makatotohanan yun. God of War Wolfgang, Antu, kasama ang kanyang sarili, 3 laban sa isang tadhana, tinatayang may totoong laban. Siyempre, sa katotohanan, maraming mga variable. Halimbawa, kung gaano kalakas ang nakatago sa tadhana, tulad ng ibang mga tagalikha, kung ano ang saloobin ng templo, at iba pa. Ngunit, kahit na ano, ang bagay na ito ay may drama. Mula sa puso, umaasa si Ye Fan na talunin ang tadhana ng isa-isa, at makipagsanib puwersa sa iba, na hindi niya estilo. Ngunit kung isa sa alang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, hangga't maaari nitong ibagsak ang kasalukuyang naghaharing uri at palakasin ang impluwensya ng sariling paksayon, hindi makatwiran na gawin ito. Ngayon, pagkatapos ng lahat, hindi siya lumalaban ng mag-isa, at dapat din niyang isaalang-alang ang kinabukasan ng kanyang pamilya at hindi mabilang na 5 kaluluwa. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "So, pumunta ka sa akin para lang kumpirmahin ang saloobin ko." Oo, ang tanging mahalagang variable ng Shenki Civilization ngayon ay Lord Sword God. Sinabi ni Tianwu, hanggat ang Diyos ng Espada ay nasa ating panig, walang mga hadlang sa hinaharap. Tanong ni Ye Fan, tulungan si Xinghe at tulungan ang iyong sibilisasyong Anda ay dalawang magkaibang bagay. Ano ang pakinabang nito para sa akin? Lihim na tinutulungan ng Sword God ang ika-9 na prinsipe. Para saan ito? Ano sa tingin mo? To be honest, hindi ko mahulaan. Sinabi ni Tianwu, nakakatwiran akong nais ng Diyos ng Espada na magkaroon ng kapangyarihan at katayuan, pagkatapos ay umalis ng maaga sa Oslan, ito ay lubhang kakaiba. Kung tutusin, ang walang laman na Oslan ay isang magandang panahon upang punan ang posisyon ng Diyos ng Kalikasan. Napakakakaiba na ang Diyos ng Espada ay nagbibigay daan sa Diyos ng Kagandahan. Kaya, sa palagay namin, ang Diyos ng Espada na tumutulong kay Prinsipe Xinghe ay hindi dapat para sa makasariling pagnanasa. Ngumiti si Tianwu at nagsabi, ngunit anuman ang gusto ng Diyos ng Espada, hanggat hindi ito nakikipagkompetensya para sa kapangyarihan ng Shenqi, wala itong epekto sa atin. Kaya, ang Diyos ng Espada ay maaaring humiling, maaari tayong makipag-ayos. Inisip ito ni Ye Fan at sinabing, isa lang ang hiling ko. Chapter 4184 na bakit hindi mo siya banggitin kung wala kang gagawin. Chapter 4184 na bakit hindi mo siya banggitin. Sword God, pakisabi sa akin. Gusto kong i-monopolize ang lahat ng malaking negosyo sa teleportasyon sa mundo ng Anda at Shenki, simpleng sabi ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Tianwu, halatang hindi inaasahan na gagawa si Ye Fan ng ganoong, maliit na kahilingan. Ang paghahatid ng templo ay tila isang piraso ng taba, at ito ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban para sa ginto araw-araw. Gayunpaman, sa katunayan, ang estratehikong kahalagahan ay hindi mataas. Una sa lahat, hindi kailangan ng arkitekto ang feature na ito. Pangalawa, pagdating ng panahon ng laban, ang susi ay ang lakas ng tropa, hindi pagdating. Kahit na hindi sila makapag-teleport, malaking bagay na binubuksan ng mga space mages ang portal, at maging ang sarili nilang mga creator ay dumating sa isang malaking pagbabago ng universo. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ng paghahatid ng templo ay para sa mga ordinaryong tao, at karamihan sa kanila ay para sa mga adventurer na magsagawa ng mga gawain at magbigay ng kaginhawahan. Sword God. Bakit? Sabihin mo lang oo o hindi. Kung oo, gusto ko ang iyong Golden Roulette meeting, isang letter of commitment mula sa 12 Heroes family. Sinabi ni Ye Fan, kung maglakas loob kang bumalik, hindi ka lamang mapahamak, ngunit at ang aking espada ay nagbago ng direksyon. Ngumiti si Tianwu nang mapanlinlang, nagbibiro ang Sword God, kahit na ang liham ng pangako ay magtatagal, ngunit ang presyong ito, kapalit ng isang kaalyado tulad ng Sword God, sa palagay ko ay hindi tatanggi ang fan meeting. Curious lang ako, bakit interesado si Sword God sa teleportation business? Malumanay na sinabi ni Ye Fan, ayon sa mga salita ng iyong direktor na si Fang, ako ay talagang nasa isang kurot, at ang teleportation ay malaking kita din, tama. Para sa akin, ang pera ay kapaki-pakinabang pa rin. Siyempre, may iba pang layunin bukod sa pera, kaya natural na tamad si Ye Fan na pag-usapan ito. Nga pala, sinabi mo na una kang inayos na lumapit kay Emperor Tianzhao. Bakit pinalitan mo ito ng Zuo Qimo mamaya? Iniba ni Ye Fan ang usapan at nagtanong. Ginulo ni Tianwu ang kanyang mahabang buhok at naupo sa tabi ni Ye Fan ng walang hiya. Dahil ako ay masyadong nakakasilaw, ako ay masyadong nakasisilaw, ngunit hindi ako angkop na pumasok sa maharlikang pamilya ng Shenki.
Nakaamoy si Yefan ng pabango tulad ng orchid at musk, pinigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso, at nagtanong, kung gayon, bakit nagbago muli ang plano? Tumigil. Dahil sa pagpaslang, sabi ni Tianwu nang may panghihinayang, pagkatapos maging isang ina ni Zuo Kyumo, hindi niya kayang tiisin ang sakit na maaaring mapatay si Xinghe anumang oras. Kaya pinili niyang maiwan, at piniling umatras, para lang sa kapakanan ng Keep the Child. Dahil sa insidenteng ito, tumigil siya sa pakikipag-usap sa akin sa loob ng maraming taon. Hanggang kamakailan lang, si Xinghe ay kasama sa heirloom, at napagtanto din ni concubine mo na walang paraan para magtago. Matalino na siya, dapat nahulaan niya mula sa ilang mga gawa ni Xinghe na ang Diyos ng Espada ay nakialam. Hanggat lihim kaming tinutulungan ng Sword God at sa amin natalunin ng Crown Prince, sigurado pa rin kami. Pagkatapos magsalita ni Tianwu, ngumiti siya kay Yeye. Fan, okay, ano pa ang gustong malaman ng Sword God? Sa ngayon, wala na, hintayin mo na lang na dalhin mo ang letter of commitment. Ibig sabihin, tapos na ang negosyo. Mahinang sabi ni Tianwu. Napalunok si Ye Fan sa kanyang lalamunan, ano ang ibig mong sabihin? Bakit parang medyo mali ang babaeng ito? Unti-unting gumapang ang mga kamay ni Tianwu, at ang kanyang katawan ay lumalapit kay Ye Fan. Sa pagtingin sa mga makikinang na mata na iyon na tila may libu-libong pagmamahala na nakasulat sa mga ito, naramdaman ni Ye Fan na malapit nang lumubog ang kanyang katawan. Ang kanyang saglit na blanko ang isip. Hindi nagtagal, tumayo si Tianwu, pinunasan ang sulok ng kanyang bibig, at isang lipstick ang nahimatay. Si Ye Fan ay nakaupo sa sofa na tulala, na may amoy ng tianwo sa kanyang bibig. Sword God, pasensya na. Nakangiting sabi ni Tianwu, gusto ko ring iwasan ang pagdududa, kaya kailangan kong ilabas ang amoy ng Sword God bago lumabas. Mabuti ito. Paano nakayanan ni Ye Fan ang ganoong paiya? Ano kaya siya nito? Nang makitang tumalikod si Tianwu at lalabas na sana, umakyat si Ye Fan at niyakap siya at idiniin siya sa sofa. Sa tingin mo ba ito ay masaya? Si Tianwu ay hindi lamang natakot, ngunit na-refresh din ng damdamin. Anong problema ng Sword God? Hindi ba siya interesado sa akin? Ngumisi si Ye Fan, may ilang bagay na magagawa mo kung hindi ka interesado. Noong pinaplano ni Ye Fan na gawin ito sa lahat ng oras, isang mensahe ang dumating. Su Qingzhou. Si Ye Fan ay parang isang mangkok ng ice water tapang, mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa ilalim ng kanyang mga paa. Muntik ko nang makalimutan, ngayong, emperador, na ang asawa ko, natural na mas tumpak. Sa takot na ito ang kanyang, abnormal na numero, mas naunawaan ito ni Su Qingzhou. Anong problema sa Sword God? Don't dare. Isipin mo, hindi ka kasing ganda ni Xiao Shuo, kaya bakit hindi mo siya galitin? Sabi ni Ye Fan. Sumimangot si Tianwu, Su Qingzhou, ang diyosa ng kapalaran. Oo, kailangan mong umalis agad, gusto kong makausap si Xiao Shuo. Direktang ipinadala ni Ye Fan si Tianwu. Nagbago ang mga mata ni Tianwu, at ngumiti siya kay Chen Ran, pagkatapos ay pagpalain kayong dalawa. Pagkatapos sabihin iyon, si Tianwu ay lumabas ng silid ng maganda. Pagkalabas ng pinto, pangit ang mukha ni Tianwu, inabot niya at hinawakan ang mukha niya saka ang katawan niya. Imposible. Sino ang maaaring maging mas perpekto kaysa sa akin? Malamig na bamantong hininga si Tianwu, itinaas ang kanyang dibdib, at lumayo sa malayo. Kasabay nito, sa silid, si Ye Fan ay matapat na nakikipag-chat kay Su Qingzhou. Asawa, bakit hindi ka pumunta sa Shenshishing, miss na kita, nagpakita si Ye Fan ng pagdaing. Ganoon mo ba ako kamis? Si Su Qingzhou ay nasa mesa, pinoproseso ang ilang mga dokumento, at sumulyap sa lalaki. Nag-aalala pa rin ako na kung bigla akong makikipag-ugnay sa iyo, maaabala nito ang iyong negosyo. Bagamat nakangiti ang babae, si Ye Fan ay labis na nagkasala. Ang pagtatasa ay tatagal ng 2 araw. Wala akong gagawin ngayon, kaya ang aking asawa na lang ang matututukan ko, tumawa si Ye Fan. Mataimtim na sinabi ni Su Qingzhou, wala akong oras na makipag-usap sa iyo. Nawalan ng kapangyarihan ang panig ni Guhong. Ngayon maraming opisyal at maharlika sa Shenqi Empire ang naging walang ulo na langaw. Kung nawala mo ang kanilang mga tao, ito ay mahirap hawakan. Kailangan kong maging abala sa pag-aayos ng impormasyon at subukan ang aking makakaya upang makontrol ang ilan sa mga pangunahing tungkulin, hindi bababa sa hindi ako maaaring umasa sa prinsipe. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, ilan lang iyan sa mga hindi gaanong mahalagang tungkulin, ilan kailangan mo bang mag-alala tungkol dito? Huwag isipin na ang isang malakas na base ng paglilinang lamang ang gumaganap ng isang mahalagang papel. Ito mismong grupo ng mga tao ang talagang namamahala sa sibilisasyon ng mga Diyos sa panahon ng kapayapaan. Kung sila ay nasa kaguluhan, ang mga tao ay magiging magulo. Kung si Xinghe ang pumalit sa imperyo at kailangang linisin, aabutin ito ng maraming oras at magiging sanhi ng hindi mabilang na mga casualty. Matigas na sinabi ni Su Qingzhou, kung gusto nating kumbonsihin ang lahat ng nilalang sa ginintoang sibilisasyon, kailangan nating tumayo sa kanilang panig at isaalang-alang sila para sa kanila. Sandali lang. Sa pamamagitan ng marahas at madugong panunupil, kahit na sa wakas ay ihayag natin sa publiko ang katotohanan, hindi sila kumbinsido. Napabuntong hininga si Ye Fan na ang babae ay may pananaw sa kinabukasan, tumanggo at sinabing, makatuwiran, ang asawang iyon ay nagsumikap.
Sinabi ni Su Qingzu, ang paglalaro ng kapangyarihan ay ang aking libangan, hindi banggitin ang pagsusumikap. Nakikipag-ugnayan ako sa iyo, may ipapaalala ako sa iyo. Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, dali-dali niyang sinabi na may tame time na ekspresyon, asawa, huwag kang mag-alala, wala talaga akong ginawa kay Tianwu, ang babaeng iyon ang palaging nagkukusa para ayhok ako. Sumimangot si Su Qingzu, Valkyrie Tianwu. Bakit ko siya binanggit kung wala naman akong gagawin? Anong nangyari? Napatulala si Ye Fan. Kabanata 4185 hindi na mababawi. Kabanata 4185 hindi mapapalitan. Mabilis na naunawaan ni Su Qingzu ang isang bagay, at ngumisi, hindi nakakagulat, ang tamis ng bibig ko, talagang iniistorbo kita. Asawa, nasa akin pa rin ang bottom line, wala talagang nangyari, kailangang magpaliwanag ni Ye Fan na may hitsura ng kawalan ng katarungan. Mas kaakit-akit si Tianwu kaysa sa Sylvie na iyon, hindi ba mas maganda ito para sa iyo? Biglang tanong ni Su Qingzu. Napahiya si Ye Fan, asawa, nagkamali ako. Nagtrabaho ka ng gusto at nagsumikap, ngunit ako. Sa totoo lang, hindi mahalaga, biglang sabi ni Su Qingzu. Natigilan si Ye Fan. Hinawakan ni Su Qingzu ang kanyang baba sa isang kamay, nag-iisip at sinabing, ang Tianwu ay isa ring mahalagang papel sa sibilisasyon ng Anda, karaniwang ang numero 1 master ng nakababatang henerasyon, at itinuturing na kahalili pagkatapos ng Anto. Kung makakagawa ka ng Tianwu, oo. Kung susuko ka, malaking pakinabang din para sa atin ang pagpasok sa sibilisasyon ng Anda. Hindi makapaniwala si Ye Fan, asawa, ano ang sinasabi mo? Hindi ko pa rin maintindihan. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari sa inyo ni Tianwu, ngunit kung mangyari ito, lupigin siya ng lubusan at gawin siyang sarili, malinaw na sabi ni Su Qingzu. Natahimik si Ye Fan. Muli, naramdaman niyang medyo iba ang Su Qingzu sa kanyang harapan. Gaano man ang tingin ng nakaraang Su Qingzu sa malaking laro, hindi niya kailanman gagamitin ang ganitong uri ng bagay bilang bargaining chip. Ito kaya ang side effect ng paggising sa Emperor Sid. Kung ganoon, ang pag-ibig ba ni Su Qingzu ay ang orihinal na pag-ibig pa rin. Medyo nalito si Ye Fan, bagamat hindi siya kwalipikadong hilingin kay Su Qingzu na mahalin siya ng buong puso. Gayunpaman, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pagkawala, at kahit na nag-aalala tungkol kay Su Qingzu. Ako na ang bahala sa bagay na ito, ngunit hinahanap ako ni Tianwu, ngunit may iba pang mga bagay. Pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ni Ye Fan sa babae kung ano ang kausap niya. Maaari mong isipin ang bargaining chip na ito para sa negosyo ng teleportasyon ng templo. Hindi ito madali. Matapos itong marinig ni Su Qingzu, tila hindi siya masyadong nagulat. Asawa, bakit parang, may alam ka na? Nagtataka si Ye Fan. Sinabi ni Su Qingzu, dahil pinili ko ang ikasyam na prinsipe Xinghe, natural kong sisiyasatin ng mabuti ang kanyang pinagmulan. Maraming pagdududa tungkol sa pagliligtas ni Su Aochumo kay Emperor Tianzhou noon, at matagal ko na itong pinaghihinalaan. May mali sa bagay na ito. Ang sinabi mo ay nagpapatunay lamang sa aking hula. Nagulat na si Ye Fan, at pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong siya, alam mo na ang pagdating ni Yunyao. Di ba? Huminga ng malalim si Su Qingzu at tumango. Alam ko, hiniling ko sa hinaharap na magpadala sa kanya ng isang mensahe at hayaan siyang pumunta. Mapait na ngumiti si Ye Fan, tulad ng inaasahan, tama iyon, kahit na si Wu Yanshou ay may talento, wala siyang karanasan. Ang kanyang malaking world quality delusion model, kung sa tulong ni Yunyao, maaari itong magamit ng mas maaga. Paumanhin ni Su Qingzu, asawa, hindi ko sinasadyang itago ka, si Yunyao ang ayaw mong mag-alala. Hindi na kailangang sabihin, hindi pa ako. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Umiling si Ye Fan, kapag tapos na ako dito, pupunta ako kay Fizz para makita siya. Siya nga pala, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Sabi ni Su Qingzu, nakakilala ka na ba ng mentor na nagngangalang Ker Oso? Ker Oso, meron ako, anong problema? Nagtaka si Ye Fan, bakit kailangan pang pakialaman ng mga babae ang lalaking ito? Pinaglaruan ni Su Qingzu ang panlasa, kung sakali, kailangan ko munang ipaalala sa iyo, anuman ang gawin niya, huwag mo siyang patayin. Sumimangot si Ye Fan, lumibot ang kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang mag-isip ng isang napakalaking posibilidad. Siya ang ating lalaki. Ang templo, sa isang maliit na independenteng conference hall. Lord Destiny, hindi ba ginagawa ni Dinfang na si Ye Fan ang 10th assessment officer ng akademya, hindi ba niya tayo sinasampal sa mukha? Gumawa siya ng kaguluhan sa Ozlon kamakailan, at sa kanyang bayan, hayagan siyang lumalaban sa templo. Kapag ang ganitong uri ng tao ay naging punong tagasuri ng akademya sa harap ng hindi mabilang na mga ginintoang sibilisasyon, mas magiging mahirap itong supulan. Tumayo si Simon sa harap ng mesa, nakaharap kay Tianming at ilang iba pang mga tagahatol, na galit na galit. Ang akademya ay direktang pinamamahalaan ng aming templo, hindi siya ang napupuot sa isang mas kaunting tao upang magkaroon ng huling say. Hanggat sama-sama nating salungatin ito, tiyak na sisang-ayon ang Diyos ng paglikha. Ito ay isang magandang pagkakataon para sugpuin ang kayabangan ng batang iyon. Hayaan mo siyang makaalis sa Shen Kixing. Isang lalaking nakamaskara na gininto ang nakasuot ng mapula-pula na balahibo na nakapattern na balahibo ang inisyon sa tabi niya. Haring Suzako, ano ang tinatawanan mo?
Bahagyang sinabi ni Haring Suzaku, natatawa lang ako, takot na takot ka, ang katayuan ng Sword God ay nasa itaas mo. Puno ng galit ang mga mata sa likod ng maskara ni Simon, nasa maintain ko lang ang kamahalan ng templo. Taksil siya. Sa tingin ko natatakot ka. Kung ang Diyos ng Espada ay pumasok sa templo, ikaw ay nasa panganib. Xiao Yu. Aling panig ka. Binunot ang mga espada ni Fang, ngunit pinigilan siya ni Emperor Tianming. Hindi mo kailangang lumaban, ang bagay na ito, hindi na mababawi. Simon. Ay natigilan, ano ang ibig mong sabihin? Baka marami tayong tagapaghatol, bakit hindi natin siya kinasusuklaman? Sa conference table. Ito ay isang grupo ng mga tagapayo mula sa akademya, na sama-samang umapila sa templo upang hilingin ang pag-aalis ng katayuan ng opisyal ng pagtatasa ng Sword God. Agad na kinuha ni Simon ang dokumento, binasa ito ng mabuti, at agad na hinampas ng galit ang mesa. Kaloso, nakakalito talaga ang matandang ito. Sinabi ni Antu sa oras na ito, kung magkasama tayo ngayon, hinihiling namin sa Diyos ng paglikha na utusan ang pag-aalis ng katayuan ng tagasuri ng Diyos ng Espada, makakaapekto ito sa pamamahala ng akademya. Ang pagpili ni Dean Fang sa pagkakataong ito ay medyo walang ingat, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay napakapopular sa pangkalahatang publiko, at ang atensyon ng 10-seat assessment ay napakataas din. Sa oras na ito, mas mabuting huwag na nating pukawin ito. Ang akademya ay lumalaban, at ang Diyos ng paglikha ay hindi magpapahirap kay Dean Fang alang-alang sa mga mentor na ito. Sinabi ni Kangger bilang hindi pag-aproba, ang matandang babae na ito ay nais lamang kumita ng pera, at hindi isang problema na palitan siya bilang Dean. Sage Kangger, mahinahon mo. Pagkatapos ng lahat, si Dean Fang ay lubos na iginagalang at ang aming senior. Kung gusto mong ilipat siya, maliban kung ang Diyos ng paglikha ang personal na nagutos nito, ito ay nakasalalay sa isang tagasuri ng Diyos ng Sword. Ang mga dahilan ay ganap na hindi sapat, sabi ni Anto. Nang may lamig sa kanyang mga mata, hiniwa ni Simon ang pinagsanib na libro, tumalikod at umalis. Mukhang nag-isip ang mga natitirang judge. Lord Destiny, parang ayaw sumuko ni Simon. Sabi ni Antu. Iyon ang kanyang negosyo, wala itong kinalaman sa amin, mahinang sabi ni Tianming. Sa kabilang panig, pagkaalis ni Simon sa templo, bumalik siya sa kanyang independenteng tirahan sa kalawakan. Sa pamamagitan ng isang espesyal na naka-encrypt na Crystal Mind Light Brain, nakipag-ugnayan si Simon sa isang lalaki sa dikalayuan. Westland, ako ito. Ikaw pa rin ang namamahala sa venue para sa 10-seat assessment na ito, tama ba? Ikaw ay aking nilinang at ang pagmamalaki ng ating Spruce Tribe. Ngayon ay mayroon, kailangan ko ang iyong tulong. Kabanata 4186 na angkop ba ito? Sa tirahan na inayos ng akademya. Saglit na bumagal si Yefan, at pagkatapos ay inayos ang sitwasyon. Ibig sabihin, pinasabog ni Kaloso ang lahat ng sumalungat sa akin bilang isang tagasuri. Mukhang nangunguna ito sa pagsalungat sa akin, ngunit sa katunayan ito ay preemptive. Para hindi makahadlang si Simon. Tumango si Su Qingzhou, halos, kahit na iniisip ko na kahit na hindi ko gawin ito, hindi pa bulaanan ng templo ang mukha ni Fang Henshaw. Ngunit upang maging ligtas, kailangan pa rin nating maging walang palya. Kung pansamantala kang aalisin sa titulong asesor, magiging malaking dagok ito sa iyong reputasyon, at makakasama ito sa aming plano. Nagtataka si Yefan, naiintindihan ko ang katotohanan, ngunit paano ka makakaugnay sa aking asawa? Mukhang hindi madaling bilhin ng matandang matigas ang ulo. Sa totoo lang, ang pagbili ng isang tao ay depende sa kung ano ang kailangan niya. Sa tingin mo ba mahirap mabili si Kuroso? Actually, ano ako? Hindi ko siya binigay, basta kapag nakipag-ugnayan ako, matutuwa siyang tumulong. Sabi ni Su Qingzhou. Paano ito posible? Si Yefan ay mas kakaiba. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, asawa, nahulog ka sa bitag ng nakagawiyang pag-iisip. Si Kuroso ang mentor ni Simon, at si Simon talaga ang kanyang pinaka-proud na estudyante, ngunit ang relasyon sa pagitan nila, talaga maganda ba ito? Sumimangot si Yefan, Kuruoso at Simon, master at apprentice ay hindi magkasundo. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabi, mas mabuting sabihin na ang asol ay mas mahusay kaysa sa asol, maraming beses, hindi ito mabuti para sa relasyon sa pagitan ng master at ng apprentice. Ang apprentice ng simbahan, ang master ay namatay sa gutom, kung ang estudyante ay napaka-promising, ang guro ay may mukha, at ang relasyon ay magiging mabuti. Gayunpaman, kapag ang mga nakamit ng mag-aaral ay mas mahusay kaysa sa guro, ang relasyon ng guro-apprentice ay nakasalalay sa mag-aaral. Binigyan mo ba ang guro ng sapat na mukha? Panunokso ni Su Qingzhou, batay sa iyong nalalaman tungkol kay Simon, siya ay tulad ng uri ng taong nakapagtapos ng mahabang panahon, dumadalaw pa rin sa kanyang guro paminsan-minsan, at iginagalang ang kanyang guro. Biglang napagtanto ni Yefan na ang mga mata ng babaeng ito sa mga problema, napakatalim. Tumama sa pako sa ulo. Oo. Kung si Simon ang tipo ng lalaki na gumagalang sa mga guro at gumagalang kay tao, paano pa niya mapapatay si Dumuts, ang Diyos ng mga magulang? Ang taong ito ay kumakain ng dugo ng kanyang mga ninuno na steamed buns at umaakyat. Isang Kuruoso lamang, magiging karapat-dapat sa kanya si Simon kung hindi niya papatayin ang matanda. Ang pakikipag-usap tungkol sa isang mapagmataas na estudyante ay isang insulto lamang kay Simon, paano niya kailangan ng isang guro? Malaki ang pagkiling ni Kuruoso laban kay Simon.
Ang pagkamatay ni Dumuti sa pagkakataong ito ay nagparamdam din kay Carl Oso na nililinlang ng Simon na ito ang kanyang Panginoon at sinisira ang kanyang mga ninuno, at sa malaot madali ay wala na siyang magandang bungang makakain. Nakangiting sabi ni Su Chingzo. Kaya, kung maaari mong madaig si Simon at maging isang tagapagtaguyod para sa kanya sa hinaharap, si Carl Oso ay malugod na tinatanggap. Ang punto ay, ang gusto kong gawin ni Carl Oso ay hindi magdadala sa kanya ng anumang panganib, walang kunin ang hawakan para kay Simon. Hindi napigilan ni Ye Fan na palakpakan ang babae, ang magaan na operasyon na ito ay naging matigas ang ulo ni Simon. Pero, sabi ni Su Chingzo, Simon, ang taong ito, ay hindi dapat tumahimik ng mahabang panahon. Hindi siya papayag. Asawa, ang iyong impluensya ay patuloy na tumataas, kaya dapat kang mag-ingat sa pagtatasa ng akademya na ito. Ngumiti si Ye Fan at nagsabi, Simon, hindi ako natatakot, Mrs., makatitiyak ka. Hindi ako mag-aalala tungkol sa iyo sa matuwid na labanan, ngunit ang Shenshishing ang pinakamatandang mundo, at ang akademya ay may mahabang kasaysayan. Maraming mga lihim na nakatago. Mahirap garantiya na magkakaroon ng ilang mga espesyal na panganib na hindi natin alam, at hindi pa rin ito kilala. Well, susubukan kong mag-ingat. Alam ni Ye Fan na ang mga babae ay para rin sa kanyang kapakanan. Gayunpaman, Mrs., ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin ng isang bagay. Nagtaka si Su Chingzo, ano ang problema? Maaaring talagang pumasok ako sa isang mindset. Ang mababaw na ugali ng ilang tao ay maaaring hindi pare-pareho sa kanilang tunay na iniisip. Kaya lang hindi ko nahanap ang tamang paraan para makipag-usap. Napakurap si Su Chingzo, ngunit hindi na nagtanong pa. Abala pa ako sa pag-screen ng mga available na tao, huwag na nating pag-usapan. Medyo walang magawa si Ye Fan. Bagamat muling nagkita ang mag-asawa, si Su Chingzo ay talagang isang workaholic sa halos lahat ng oras. Pagkatapos ng komunikasyon, umalis si Ye Fan sa bahay. Sa pagkakataong ito, itinago niya ang kanyang kinaroroonan, at kasabay nito, tuluyan na niyang binago ang kanyang mukha. Noong nakaraan, kailangan pa niyang umasa sa mga teknolohikal na paraan, ngunit ngayon ay hindi na niya ito kailangan. Matapos baguhin ang kanyang hitsura, gumala si Ye Fan sa labas ng mas nakaka-relax, at hindi siya masyadong mapapansin. Dumating siya sa tindahan ng bond na nadaanan niya kanina, pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya bumili ng bonds. Nang matapos ang araw na iyon, nag-impake na ang dalawang dilag sa tindahan ng tinapay at isinara ang pinto at umuwi. Tiningnan ni Ye Fan ang kwenta, direktang hinalo sa karamihan, at tahimik na sinundan siya. Sa lakas niya, napakadaling magtago sa dalawang babaeng ito. Matapos ang 7 liko at 8 liko ay pumasok ang dalawang babae sa isang malaking mansyon. Sa paligid ng akademya, ang naturang residential area ay itinuturing din na isang malaking pamilya, at ito ay dapat na may malaking halaga. Bagamat nagbebenta ng bonds ang dalawang babae, mukhang maayos naman ang kanilang pamumuhay. Lumapit si Ye Fan sa pinto at nag-iisip kung paano makapasok, ngunit may dumating upang buksan ang pinto. Bumukas ang pinto, at naroon ang isang mahabang buhok na dilag na may malamig at magiting na diwa. Sa kawalan ng ulirat, naramdaman ni Ye Fan na si Su Chingzo ang lumabas, ngunit nang tingnan niyang mabuti, bagamat napakaganda rin ng babaeng ito, iba ang ugali niya kay Su Chingzo, at mas katulad ni Feng Qinglan. Malamang na nagtagal siya sa hukbo. Tama ba ang pag-aayos ng bahay? Ayusin. Natigilan si Ye Fan, ano ang inayos niya? Ngunit ang kanyang mga iniisip ay kumislap, at siya ay tumanggaw ng hindi malay, oo, ito ang iyong bahay, tama. Come in, malamig na sabi ng babae. Pumasok si Ye Fan sa pinto ng ganoon-ganoon, at nang makarating siya sa bakuran, napagtanto niyang marami pa ring tao sa loob. Dagdag pa sa dalawang babae sa tindahan ng steamed bun ngayon, may ilang dilag na iba-iba ang hitsura, mga may sanggol at mga nagluluto. Pagpasok sa isang side room, puno ito ng iba't ibang optical brain equipment. Gaya ng inaasahan ni Ye Fan, ang Xiaoqin na nagayos ng optical brain ay abala sa pagdebug ng isang malaking optical brain device. Narito siya, sabi ni Leng Miren. Oh, good. Lumingon si Xiaoqin at ngumiti sa babae, Yanner, lumabas ka muna. Ito. Oras na para kumain, huwag hayaang maghintay ng matagal ang mga bata. Pagkatapos magpaliwanag ng babae ay tumalikod na ito at lumabas at isinara ang pinto. Sumimangot si Ye Fan, palaging nararamdaman na hindi siya masyadong tinatanggap ng babae. Don't get me wrong, ganito ang asawa ko noong bata pa siya, hindi kanya sinasadyang puntiryahin. Napangiti si Xiaoqin sa pagkakataong ito, ikaw, hindi ba ang pinag-uusapan mo ay ang makapangyarihang Diyos ng espada? Angkop na sundin ng dalawang babaeng may asawa sa sikat ng araw. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, ngunit direktang nag-activate ng kapangyarihan ng espasyo. Isang vortex ng kalawakan ang nakapalibot kay Xiaoqin, at sa isang kisap mata, nakapasok na ang dalawa sa mundo ng mga espada. Tumingin si Xiaoqin sa paligid at nalaman na nasa isang malawak na talampas ito. Nakakamangha, ito ang mundong nilikha mo. Hindi maglalabasan ang nangyari dito. Muling inilabas ni Ye Fan ang string ng mga butil, kung sino man ang nagbigay sa akin ng string ng mga butil na ito, sabihin mo sa akin. Hanapin ang isang taong nagngangalang Lao Chin, maaaring mabigyan niya ako ng ilang payo tungkol sa kendo. Gusto ko lang itanong sa huling pagkakataon, ikaw ba, ang taong hinahanap ko? Kabanata 4187 parang pamilyar. Saglit na tinitigan ni Xiaoqin ang string ng mga butil.
Sa pagtatapos, umiling siya at bumantong hininga, alam kong hindi ako makakalipat sa Shenshishing. Masarap manirahan sa kanayunan, anong uri ng kapital ang dapat kong puntahan? Ang mga salitang ito ay nasa wika na ng mundo. Ikaw talaga si Lao Chin. Nakita ni Ye Fan na inamin na ito ng kabilang partido, at ngumiti, tumanggi kang tumugon sa akin sa labas, talagang para maiwasan ang gulo. Tumango si Lao Chin, masyadong komplikado ang lima, kung ano ang kailangan nating harapin doon. Hindi ito isang bagay na hindi maaaring makasali ang mga walang pangalan na tulad natin. Kung wala ka pa ring pangalan, kung gayon sa Shenshishing, natatakot ako na hindi marami ang maaaring ituring na tao, tama ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Ikanaway ni Lao Chin ang kanyang kamay, hindi yun ang sinasabi ko. Kung ako ay nag-iisa, hindi ko kailangang maging masyadong maingat, ngunit wala akong kakayahang dalhin ang aking pamilya at natural na ayaw kong kumuha ng masyadong maraming mga panganib. Maiintindihan ito ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, sinabi rin ni Ji Wumeng na ang lakas ni Lao Chin ay hindi mataas, at hindi siya maikukumpara sa mga katulad ng Demon Dragon Emperor, o kahit isang sumisikat na bituin na tulad niya. Kaya lang, kakaiba ang pagkakaintindi niya sa espada, at baka makatulong ito ng kaunti. Kung tutuusin sa ugali ni Lao Chin at sa buhay ng kanyang mga babaeng kamag-anak, kontento na rin sila sa status quo at ayaw nilang madamay sa tama at mali. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hangarin at hindi maaaring pilitin. Nandito ako para lang talakayin ang mga espada, sabi ni Ye Fan. Sa espada. Hinaplos ni Lao Chin ang kanyang noo na may mapait na ngiti, kung gayon madidismaya ka, ikaw ang sword wheel ng emperador, at ako ay langit lamang. Sa larangan ng paglilinang, ikaw ang lumikha, at ako ay nasa mga bituin pa rin. Naghihintay ang Diyos. Not to mention, isa ka pa ring 9 Robbery Blue Dragon, pero isa akong ordinaryong tao. Ang Ji Wumeng na ito ay talagang mababa ang tingin sa akin, at hiniling pa sa iyo na kausapin ako tungkol sa espada. Hindi sumang-ayon si Ye Fan at sinabi, ang katotohanan na nakikita mo ng malinaw ang agwat sa pagitan namin ay sapat na upang ipakita na hindi ka isang ordinaryong Star God. Imposible para sa isang ordinaryong Star God na humarap sa akin ng ganoon kadali. Oo, Senior Ji Wumeng, nakipagkamay siya sa akin. Dahil nakilala ka niya, natural na makumbinsi ako. Ikaw at ako ay parehong swordsman. Dapat mong malaman na ang antas ng emperador at ang antas ng langit ay hindi kumakatawan sa ganap na lakas sa aktwal na labanan. Ngunit ang mga patakaran ay magkaiba. Sinabi ni Ji Wumeng, may kulang sa aking espada, ngunit hindi niya masabi, kaya. Mangyaring tingnan si Senior Chin para sa tulong. Saglit na natahimik si Lao Chin, at bumantong hininga, dahil sinabi mo yun, susubukan ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit huwag masyadong umasa. Sa totoo lang, nung umalis ako sa ikalimang reyna na ina, naging abala ako sa aking negosyo sa utak, at wala akong maraming pagkakataon na gumamit ng mga espada. Tumango si Ye Fan, ang espada lang ang tinatalakay natin, hindi ang cultivation base at ang pisikal na katawan. Hindi kailangan, pindutin lang ang cultivation base. Hindi mahalaga ang pisikal na katawan, ito ay walang iba kundi ang bilis at lakas. Kung hindi mo magagamit ang pisikal na katawan ng malaya, kung gayon ikaw ay masyadong mahigpit na gumamit ng espada, at walang saysay na talakayin ang espada, sabi ni Lao Chin. Natigilan si Ye Fan, talaga. Subukan muna natin, kung hindi ito gumana, pag-usapan natin ito, nakangiting sabi ni Lao Chin. Si Ye Fan ay may mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Ang matandang Chin na ito ay tila napakahinhin, ngunit sa kanyang mga buto, mayroon pa rin siyang kayabangan bilang isang eskrimador. Isa lang siyang ordinaryong tao. Sa harap ng 9 Tribulations Asher Dragon, sinabi niya talaga na makakahanap siya ng paraan para malampasan ang physical gap. Hindi imposible, naramdaman ni Ye Fan na dapat itong gawin ng senior na si Long Wu. Ito ay mahirap, napakahirap. Pinapanatili na ngayon ni Ye Fan ang antas ng 5 layer na disintegrasyon araw-araw, at ang pagkawatak-watek ay halos kasing natural ng paghinga. Noong una ay gustong iangat ang estado, ngunit dahil sinabi ito ni Lao Chin, iginalang, din niya ang kagustuhan ng kalaban. Kung gayon, Senior Chin, gamitin ang iyong espada, sabi ni Ye Fan. Napangiti si Lao Chin, pahiram ka sa akin, wala akong espada. Wala kang espada. Hiniling ko sa aking asawa na alisin ito, at hindi ko hahayaang gamitin ko ang espada. Mapait na ngumiti si Lao Chin. Hindi nakaimik si Ye Fan. Ang kanyang mga kapamilya ay tila talagang natatakot na maging miyembro ng pamilya at masangkot sa tama at mali. Agad na pinahiram ni Ye Fan si Lao Chin ng isang mataas na kalidad na spirit level flying sword. Kinuha ni Lao Chin ang lumilipad na espada at hinaplos ito ng mahina, isang magandang espada, tulad ng inaasahan sa isang Diyos ng espada, alisin mo lang ang isa, lahat ito ay may pinakamagandang kalidad. Ang lakas ng mga nauna, sa katunayan, ang epekto ng espada ay hindi na mabuti o masama. Huwag masyadong magalang, gamitin ang iyong espada, sabi ni Ye Fan. Nagkaroon ng banayad na pagbabago sa ugali ni Lao Chin sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay malalim. Pagkatapos ay hilingin sa Diyos ng espada na paliwanagan ako. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, si Lao Chin ay sumugod kay Ye Fan. Hindi sprinting sa pinakamabilis na bilis, ngunit hindi gumagamit ng magarbong trick, na sagasaan lang. Ngunit sinulyapan lang ito ni Ye Fan, at kumikinang ang kanyang mga mata. Ito ay mabuti. Ay isang master.
Ang bawat hakbang, bawat postura, ay tila simple, ngunit walang kapintasan. Ito lang. Si Yefan ay tumawag ng lumilipad na espada sa kanyang kalooban, at isang espada ang biglang tumusok, isang simpleng sinaunang pamamaraan ng espada, ngunit ito ay isang malakas na puwersa. Sinabi ni Lao Qin na nang hindi itinatago ang kanyang pisikal na lakas, magagawa niyang bumagsak ng 10 beses gamit ang isang espada na may katawan ng berdeng dragon para sa 9 na kalamidad. Gusto niyang makita kung paano ito kukunin ni Lao Qin. Ha! Nang hindi na hinintay na mag-react si Yefan, talagang hinulaan ni Lao Qin ng maaga ang landas ng kanyang espada, at habang umiiwas ito sa gilid, sinaksak niya ito ng espada sa lalamunan. Magandang hula. Napabuntong hininga si Yefan sa paghanga, ang kanyang katawan ay kasing tatag ng isang bundok, ang mahabang espada na katatapos lang niyang iwagayway, sa pilitang umatras, na hamarang sa espada ni Lao Qin. Ang lakas, bilis, at sarili ay lahat ng mga pakinabang. Kahit na may kapintasan, maaari itong buuin sa isang iglap. Ngunit tila inaasahan ni Lao Qin na gagawin ito ni Yefan. Isang umaagos na ulap ang itinapon sa tulong ng umaagos na tubig, at ang espada ay bumuhos patungo kay Yefan na parang isang makapal na ambon. Ding ding ding. Bigla ang pagbabago ng bilis tumama kay Yefan na may pagkakaiba sa bilis. Simpleng winalis ni Yefan ang mga dahon gamit ang bug zone ng hangin, binuksan at isinara, at hinaranggan ang lahat ng mislan na pag-atake ni Lao Qin. Ngunit si Lao Qin ang unang hamampas, at pagkatapos tumama sa lupa gamit ang isang paa, ang figure ay naging isang dosenang after images, mula sa iba't ibang direksyon, baliw na nakaharap sa espada kasama si Yefan. Kangkang keng keng. Tumunog ang siksik na metal na symphony, na sinamahan ng isang matunog at malakas na galaw ng pag-indayog ng espada. Noon lang napagtanto ni Yefan na hindi mahina ang pisikal na katawan ni Lao Qin. Bagamat hindi niya may kukumpara si Qinglong, may kukumpara siya sa ordinaryong Shenlong clan. Dapat itong sumailalim sa masikap na paglilinang, o nakakuha ng ilang mahiwagang elixir. Kasabay ng malalim na pag-unawa ni Lao Qin sa swordsmanship, madalas niyang mahulaan ng maaga at madaling baguhin ang kanyang mga galaw. Hindi niya hinayaang bawasan ni Yefan ang kanyang pisikal na lakas, talagang may kumpiyansa siya. Pagkatapos ng probing phase, ang dalawang espada ay naging mas marahas. Kahit na hindi ginamit ni Yefan ang wushu ang sword intent, ang swordsmanship na ginamit niya ay ang swordsmanship pa rin ni Wushuang. At ang swordsmanship ni Lao Qin ay medyo mas elegante, na may maraming pagbabago sa loob, minsan kasing bilis ng bagyo, minsan kasing bigat ng libu-libong bituin na bumabagsak. Ang pabago-bagong swordsmanship ay hindi mga kampana at sipol, ngunit ginagamit ang iba't ibang katangian ng espada ng tama. Pagkatapos ng labanan kay Ji Xuanyuan, hindi pa nakatagpo si Yefan ng isang eskrimidor na labis na nagpa-excite sa kanya. Ang dalawang espada ay sumama sa isa't isa, at sinusunod ng mga tao ang kanilang mga puso. Sa tuwing magkaharap sila, may nararamdaman silang simpatiya sa isa't isa. Senyor, bakit hindi ka gumamit ng sword chi, at makipagpalitan ng ilang trick para matulungan ang saya? Sa pamamagitan lamang ng sword chi at walang sword will, ang dalawa sa kanila ay makakagawa ng iba't ibang sword move nang hindi sinasaktan ang kanilang buhay. Sa sandaling ito, nabawi din ni Lao Qin ang ilang kilig sa paggamit ng espada, okay. Kung gayon, gagawa muna ako ng isang hakbang. Lumingon si Lao Qin, gumuhit ang espada ng isang bilugan na arko, at ang enerhiya ng espada ay lumundag sa kanyang katawan na parang isang berdeng lotus na namumulaklak. Sulyap. Isang talim na hugis arko ang tumama mula sa hangin. Si Yefan ay nag-awit ng espada gamit ang kanyang backhand, at sa isang galaw ng sura, iniwas niya ang isang crescent blade ng paalang. Dalawang hibla ng sword energy, black gold at cyan, ang sumabog sa hangin. Itong galaw. Parang pamilyar si Yefan, at mabilis na naalala, hindi ba't ang kilos ng espada na ginaya ng ikasyam na prinsipe noong araw na iyon? Ikaw ang benefactor ni Xinghe. Kabanata 4188. Wala ako sa magandang mood. Sino si Xinghe? Blanco ang tingin ni Lao Qin. Sinabi ni Yefan, ang ikasyam na prinsipe ng imperial na pamilya ng Shengqi ay pinaslang noong nakaraan, at sinabing isang eskrimidor ang nagligtas sa kanya. Naku, may konting impresyon ako. Napadaan lang ako, at ang mga kamay ko ay nangangati sandali. Kaagad na nagtanong si Lao Qin, ito ang mahalaga sa atin kapag tinatalakay ang mga espada. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay mabilis na ngumiti, oo, hindi mahalaga. Anong mga prinsipe, anong uri ng mga benefactor, sa harap ng gayong talakayan ng espada, ay walang iba kundi mga lumulutang na ulap. Gaya ng sinabi ni Lao Qin, ito ay panandaliang Katie, at wala akong pinaplano, kaya natural na hindi ko ito maaalala sa lahat ng oras. Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi ng higit pa, isang espada ang tumakas, tulad ng hindi mabilang na mga tagaytay ng yelo na nakasabit ng pabaligtad, na nagpapabagal sa enerhiya ng espada sa kalangitan. Bengtian Janyo. Ang sword chi ay naging hindi mabilang na mga meteor at baliw na nahulog. Si Lao Qin ang unang nataman sa pagkakataong ito, at ang kanyang espada ay nakasalungat ng patayo, na nagdulot ng lumalakas na enerhiya ng espada. World Destruction Star C. Hindi mabilang na mga butil ng buhangin ang nakondensed sa lupa, naging parehong hindi mabilang na matutulis na talim ng enerhiya ng espada, at hamampas sa kalangitan sa kabilang direksyon.
Sa isang iglap, 10,000 sword chi ang bumagsak sa kalangitan, na nagdulot ng hindi mabilang na makapal na pagsabog. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, ang kilos ni Lao Qin, at ang kanyang paglipat, ay talagang isinasaalang-alang na magkasama. Bagamat ang mga detalye ay bahagyang naiiba, ito rin ay isang uri ng parehong layunin. Mukhang magkaiba ang swordsman natin, pero may pagkakatulad din. Nakakainip ang pagkakatulad, hayaan mo akong makita ang pagkakaiba. Sabi ni Lao Qin. Tulad ng nais ng senior. Sa nagngangalit na enerhiya ng espada, ang mga figure ni Ye Fan at Lao Qin ay parang dalawang gumagala na dragon, na muling magkaharap. Ganap na nagkusa si Ye Fan sa pagkakataong ito, ang opens iba ay parang tidal wave, at ang espada ay parang umaalon na ilog, na pinipilit si Lao Qin na kunin ang depensiba. Siya ay walang kapantay sa espada, dumaan sa pagbibinyag ng hindi mabilang na mga Panginoon at nasira ang lahat ng pamamaraan sa mundo, at matagal nang hindi magagapi. Sa isang head-to-head na labanan, sulit si Ye Fan. Nalaman ni Lao Qin na hindi niya talaga kayang pigilan, at basta na lang sumabog gamit ang sword energy, na nagbukas ng espasyo sa pagitan nila. Kaagad, ang paggalaw ay naging magaan at maliksi, at ang espada ay tila nahiwalay mula rito. Ang mga pangkalahatang eskrimidor ay hahabulin ng pagkakaisa ng tao at espada, at si Ye Fan ay ganoon din. Ngunit tila kabaligtaran ang ginagawa ng katawan at pagiging espada ni Lao Qin. Dahil si Jianluo at ang mga tao ay hindi pareho ang uso, ang kanyang Jianluo ay naging napaka-ilusyon. Iba ito sa Yujiansho. Sa asensya, ang tao at ang espada ay iisa pa rin, ngunit si Lao Qin ay isang taong may dalawang layunin. Mula sa malayo, si Lao Qin ay patuloy na kumikislap sa paligid ni Ye Fan. Ang kanyang espada ay minsan nasa kanyang kamay, kung minsan ay itinatapon, ang espada ay patayo at paalang, at ang anino ng espada ay nagbabalangkas ng tila lotus petal na tilapon. Fancy. Fancy talaga. Ngunit ang ganitong uri ng magarbong ay batay sa sapat na lakas. Kaya fancily medyo advanced. Bagamat mahinahong tumugon si Ye Fan, nalaman niyang ang kanyang posisyon ay limitado sa isang maliit na lugar. Kung sinubukan mong habulin, subukang sumibak, hindi maiiwasang magbubunyag ka ng mga kapintasan. Sa isang kahulugan, pinigilan siya ni Lao Qin gamit ang kanyang talino sa espada. Kawili-wili, kawili-wili. Sa halip na magalit, si Ye Fan ay nasasabik. Mukhang separation of the human and the sword, pero kung tutuusin ay ginagabayan ito ng kahulugan ng espada. Ang swordsman ng senior ay humiwalay sa likas na formula ng pagkakaisa ng tao at espada, at itinaas ang relasyon sa pagitan ng tao at espada sa ibang kaharian. Sa halip na pahinin ang kapangyarihan ng espada, nag-double ang banta. Hindi napigilan ni Lao Qin na matawa, gaya ng inaasahan sa isang Diyos ng espada, maganda ang iyong paningin, ngunit kahit na ganoon, madali mo itong hawakan. Ang iyong mga pangunahing kasanayan ay ginawang hindi nagkakamali ang swordsmanship. Hindi pa ako nakakita ng isang perpektong eskrimidor na gaya mo, nag-ensayo ka ng husto, tama. Mukhang ito lang ang makakausap ko sa iyo tungkol sa hakbang na ito. Sinabi ni Ye Fan, kung gusto kong basagin ang swordsmanship ng mga nauna, magagamit ko lang ang cultivation days at sword wheel para pilitin ito. Mula sa puntong ito, kung bibigyan ko ang mga nakatatanda kung mayroon kang sapat na cultivation, hindi ako maaaring maging kalaban. Walang pano kung, ang iyong paglilinang ay hindi para sa wala, malakas ay malakas, mahina ay mahina. Umatras si Lao Qin at ikinalat ang kanyang espada. Anino, tulad ng isang berdeng lotus sarado at kupas. Okay, punta tayo dito, at kung patuloy akong lalaban, lampas lang ako sa ulo ko, sabi ni Lao Qin. Bagamat medyo hindi kasiya siya si Ye Fan, alam niyang sapat na. Nakikita ni Senior, may kulang ba sa aking espada? Natahimik si Lao Qin, tumalikod, at naglakad pabalik-balik saglit. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinaba ni Lao Qin ang kanyang mga kilay at tila may iniisip. Senior, sa tingin mo ba ay hindi maginhawang sabihin? Naramdaman ni Ye Fan na tila may tinatago si Lao Qin. Napangiti si Lao Qin, ito ay higit sa lahat. Mahirap sabihin. Bakit? Sumimangot si Lao Qin, sigurado ka ba, gusto mong marinig ang totoo kong iniisip? Tumango si Ye Fan, kailangan kong palakasin ang aking sarili. Upang makamit ang aking layunin. Okay. Huminga ng malalim si Lao Qin at sinabing, sumasang-ayon din ako sa pananaw ni Ji Wumang. Pakiramdam ko ang iyong espada. Ay talagang mas malala. Maging mas malakas. Sinabi ni Lao Qin, gamit ang kanyang espada sa isang bato sa hindi kalayuan, gumawa siya ng dalawang hampas sa hangin, at ang enerhiya ng espada ay naukit sa isang salita. Sinulyapan lang ito ni Ye Fan, pagkatapos ay tumirik ang kanyang mga mata, at hindi siya umimik. With your understanding, I don't need to say more, maiintindihan mo naman di ba? Ngumiti si Lao Qin, syempre, ako man o Ji Wumang, hindi ito kasing galing mo, kaya. Suggestion lang. Pakinggan mo at tapos na. Binawi ni Ye Fan ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, salamat sa iyong patnubay, ipapadala kita. Sa isang kisap mata, bumalik ang dalawa sa studio sa labas. Ibinalik ni Lao Qin ang espada kay Ye Fan, matagal na akong naging masaya. Sa pakikipag-usap tungkol sa espada sa iyo, hindi ko na hinahabol ang swordsmanship, para makapagnegosyo ako ng may kapayapaan ng isip. Senior, kung gusto mong maging creator, yung mga bagay lang na gusto at ayaw mong gawin, gusto mo lang makontento sa status quo.
Nakangiting sabi ni Yefan. Ano ang ibig sabihin ng lumikha? May mga tao sa labas ng mga tao, ngunit may mga langit sa labas. Na si Ji Wumang ay hinabol ang lumikha sa buong buhay niya, at sa huli ay wala man lang siyang kumpletong tahanan, buntong hininga si Lao Qin. Sa katunayan, lahat ay may kanya-kanyang ambisyon, tumanggo si Yefan, nakakaistorbo ako ngayon, kaya aalis na ako. Dahan-dahan ang lakad ng Sword God, maaari mong bisitahin ang negosyo kapag may oras ka, nakangiting sabi ni Lao Qin. Hindi na nagsalita pa si Yefan, alam niyang hindi siya tinanggap ng pamilya, kaya mabilis siyang lumabas ng pinto. Hindi nagtagal, dumating ang malamig na babae sa silid ni Lao Qin. Wala na siya. Umalis ka, sabi ni Lao Qin. Sino ang nanalo? Iyan ay hindi kalokohan, siya ay isang eskrimador, at hindi ko siya matatalo sa espada lamang, nakangiting sabi ni Lao Qin. Nagtataka ang babae, kung gayon, bakit, noong lumabas siya, tila hindi maganda ang kanyang kalooban. Talaga. Tumingin ang matandang Qin sa direksyon ng pinto at bumantong hininga, si Jian Shen ay nakakaawa ding tao. Kabanata 4189 na magkagulo. Pagkalabas ng Lao Qin, tumangala si Yefan sa langit saglit. Huminga siya ng malalim, itinago niya ang nangyari kanina, nag-aatubiling isipin iyon. Bumalik sa kanyang tirahan, nakita ni Yefan ang isang blonde na lalaki na may salamin sa pintuan, naglalakad pabalik-balik, na parang naghihintay sa kanya. Panginoong Sword God. Masayang binati ng lalaki si Yefan nang makita niya si Yefan, saan ka nang galing? Naglakad-lakad ako, sabi ni Yefan. Oh, ito ang unang pagkakataon para sa Sword God na pumunta sa Shenxixing, tama. Kung kailangan mong bisitahin, kamustahin mo lang kami, at handa akong magsilbi bilang tour guide para sa Sword God. Paggalang. Medyo kakaiba si Yefan, sino ka? Ang pangalan ko ay Westland, ako ay mula sa Aslan, isang debotong tagasunod ni Lord Mei Shen, at ang direktor ng pagsusulit ng akademya. Ipinakilala ni Westland ang kanyang sarili, sa pagkakataong ito ang pwesto ay responsable ako sa pag-uugnay ng pagtatasa. Natigilan si Yefan, no wonder na magalang siya, fanboy pala ni Frigga. Maraming taga-Aslan ngayon ang malinaw na itinuturing siyang kaalyado ni Frigga, kaya't iginagalang nila siya. Bagamat hindi komportable si Yefan dahil sa sigasig ni Westland, tinatamad siyang magsabi ng kahit ano. Hindi ba 2 araw ang assessment? Tumanggo si Westland, tama, pero kung tutusin, napakahalaga ng 10-seat assessment, kaya kailangan mong tanungin ng maaga si Lord Swordsman na pumili ng lugar ng pagtatasa. Ang paraan ng pagtatasa ay maginhawa para sa iyo na magkaroon ng magandang ideya. Sumimangot si Yefan, kailangan mo pa bang pumili ng lugar ng pagtatasa? May pagkakaiba ba sa silid ng pagsusulit? Hindi alam ng Sword God, ang akademya ay may mahabang kasaysayan, at ang mga estudyante sa iba't ibang yugto ay talagang ibang-iba sa lakas at kahinaan. Halimbawa, noong ang Eternal Emperor ay nasa akademya, ang mga estudyante ng klaseng iyon ay karaniwang napakalakas, at ang silid ng pagsusulit ay direktang nabasag sa panahon ng pagtatasa. Ang isang bagong silid ng pagsusulit ay pansamantalang itinayo. Sa kabaligtaran, sa ilang taon, ang lakas ng mga kandidato ay mahirap at mahina, at ang silid ng pagsusulit na masyadong mataas ang intensity ay masyadong nakababahalang. Sa ganitong paraan, kinakailangan na magbukas ng medyo madaling silid ng pagsusuri upang makumplito ang pagtatasa. Ngumiti si Westland at sinabing, pagkatapos ng lahat ng ito, mayroon pa ring higit sa 100 mga silid sa pagsusulit na natitira sa akademya. Inisip ito ni Yefan at nagtanong, maaaring ang mga examination room na sinasabi mo ay pawang mga independent developed space. Eksakto, kung ito ay nasa labas, magkakaroon ng masyadong maraming paggalaw sa Shenxixing, at ito ay nagbabanta sa kaligtasan ng ibang mga estudyante. Nakaramdam ng kaunting interes si Yefan. Tulad ng inaasahan sa isang akademya, ang silid ng pagsusulit ay isa-isang itinayo ng mga tagalikha. Alam mo, iba ito sa simpleng pagbubukas ng isang simpleng espasyo. Ang pagbuo ng isang matatag, napapanatiling mundo na makatiis sa mataas na intensidad na labanan ay hindi madaling gawain. Siya mismo ang nagbukas ng mundo ng mga espada, ngunit gusto rin niyang makita kung anong uri ng mga mundo ang binuksan ng ibang mga creator. Tara na at tingnan natin. Sword God, please. Magalang na inilahad ni Westland ang kanyang kamay. Dumating si Yefan sa isang hindi kapansin-pansing gusaling bato. Hindi na siya estranghero dito. Ang mga gintong sibilisasyong ito ay laging gustong lumikha ng lahat ng uri ng malalaking espasyo sa mga bahay na hindi kapansin-pansin sa unang tingin. Sword God. Nagkita tayong muli. Sa sandaling ito, dumating sina Duguguda at Lei Zushui mula sa hindi kalayuan, at tila matagal nang nagbabantay. Ikaw ba? Napangiti si Yefan, ang maliit na lalaki at babae ay talagang hindi mapaghihiwalay, ano ang problema? Oy, nahulaan lang namin na pipiliin mo ang exam room, kaya natural na tingnan muna natin, gaya ng tinatawag na sharpening guns, reklamo ni Dugu. Ito ay upang magplano ng maaga at maging handa, sinabi mo ang kabaligtaran, paalala ni Lei Zushui sa mahinang boses. Hinahasa ko ang aking baril bago ang digmaan, hindi ba ito ay paghahanda din? Alam mo shit, bulong ni Dugu. Napabuntong hininga si Yefan, Guda, makinig ka sa payo ko. Ano? Sinabi mo, okay lang. Gumamit ng mas kaunting mga salita na may 4 na karakter, 2 salita ay sapat na, seryosong sabi ni Yefan. Sumimangot si Dugo, 2 salita. 2 salita ang nakakagiling na baril, hindi ba?
Direktang binago ni Yefan ang usapan, kayong dalawa lang. Hindi ba kailangang basahin ito ng ibang kandidato? Paano ba kasi, nasa loob lang siguro lahat lahat sila ay napakayabang, hindi katulad ni Miss Ben, na approachable. Pagmamalaki ni Dugo. Napangiti si Yefan na nahihiya. Sa pagkakataong ito, maayos ang pananalita, ngunit palaging kakaiba ang tunog. Ang apat sa kanila ang pumasok, at nakita nila ang isang malaking parisukat. Parang Coliseum-like structure, na may matataas na stand sa lahat ng direksyon. Sa tinatayang, ito ay kayang tumanggap ng daan-daang libong tao. Gaya ng sinabi ni Dugo Guda, may ilang estudyanteng nakatayo sa lahat ng direksyon sa stand, halatang naghihintay kay Yefan na pumili ng venue. Ang matandang kakilala, na malupit, na ang kanyang mga kamay sa harap niya, ay nakaupong mag-isa at nangingibabaw sa isang mataas na lugar. Si Gao Dun, isang alagad ng Kanan, ay kinatok din ng binti ni Erlang, at umupo si Shi Shiren. Isa pa, maraming estudyante, halatang hindi ordinaryo ang kanilang lakas, at kumikinang ang mga bituin. Sa gitna ng site na ito, mayroong higit sa 100 gate na may iba't ibang kulay at estilo. Ang ilan sa mga pintuang ito ay gawa sa kahoy, ang ilan ay gawa sa metal, ang ilan sa mga kakaibang bato, o lahat ng uri ng materyales na hindi pa nakikita noon. Ang mga tarangkahan ay lahat ay nakadisplay sa langit, nakabitin sa hangin, pasuray-suray, parang mga suspendido na gawa ng sining. Malayo lang si Yefan, at nararamdaman niya na ang lugar na iyon ay simpleng, spatial ruins. Ito raw ay isang kasiraan, dahil ang espasyong iyon ay matagal nang nagkapira-piraso. Ang ganitong magulong espasyo ay matatag pa rin, na parang nagtatayo ng isang pyramid na may mga baraha, na napakaganda. Panginoong Sword God, pakisuyong tingnan, sa likod ng mga pintong iyon ay ang lahat ng mga silid ng pagsusulit. Ang bawat pinto ay nagtatala ng developer ng silid ng pagsusuri, ang edad nito, at ang bilang ng beses na ginamit ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Westland, sa tuwing narito ang lahat ng mga pinto ay naitala ang maluwalhating kasaysayan ng akademya, at hindi mabilang na mahusay na mga tagalikha ang lahat ay nagsimula dito at nagpunta sa isang kahangahangang buhay. Medyo na-antig si Yefan sa taong ito, kahit na nanunuya siya sa templo, ngunit hindi siya interesado sa kasaysayan ng akademya. Gumagalang pa rin. Maaari ba akong pumasok at makita ang mga pintong ito? Siyempre, ikaw ang punong taga-suri, at ito ang iyong kalayaan, tumawa si Westland. Tumango si Yefan, pagkatapos ay lumapit sa pinakamalapit na pinto, at nalaman na ito ay gawa sa precision machinery, na may hindi mabilang na mga gear na umiikot sa loob. Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga gear, na ang bawat isa ay naka-encrypt ng espasyo at dapat ay may natatanging space key upang mabuksan ang pinto. Sa likod ng pintong ito ay ang silid ng pagsusulit na may temang time gear, at ang Pioneer ay ang pinakabanal na guro ni Fitz na si Kanger. Ipinakilala ni Westland, sa pamamagitan lamang ng espesyal na void key na ginawa ni Master Kanger, mabubuksan ang pintong ito. Ang pinto. Sinabi ni Yefangsan na sigurado, sa unang tingin, ito ang estilo ng siyentipikong geek ni Kanger. Ang bawat silid ng pagsusulit ay may sariling tema. Tanong ni Yefan. Oo, sa silid na ito ng pagsubok na time gear, ang oras sa loob nito ay patuloy na bumibilis at bumagal, at ito ay magbabago, kaya ang pakikipaglaban dito ay magkakaroon din ng iba't ibang pagsubok ng paghatol. Nagtanong si Westland, gustong pumasok ni Master Sword God at tingnan. Dinala ko ang susi. Okay, let's go at tingnan natin. Sige, sandali, hahanapin ko ang susi. Hahanapin na sana ni Westland ang susi, ngunit nag-ambala ito ni Yefan. Hindi na kailangan. Natigilan sandali si Westland, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, Panginoong Sword God, hindi mo mapipilit ang iyong paraan. Gagamitin ang mga test room na ito sa hinaharap. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, ang kanyang mga mata ang itim na gintong apoy ay kumikinang, at ang isang kamay ay inilagay sa mekanikal na pinto, at isang puwersa ng espasyo ang bumuhos dito. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang pinto. Bigla namang tumayo ang mga kandidata na tahimik na nakaupo sa stand. Tumayo si Gordon mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay natigilan, ito. Paano ito posible? Nabasag ang sikretong susi ni Master Kanger. Bumuka rin ang bibig ni Westland, hawak ang sikretong susi na kakalabas lang niya. Natigilan. Narinig ni Yefan ang paggalaw sa paligid at sumimangot, buksan mo lang ang pinto, ano ang kaguluhan? Kabanata 4170 hindi ko ba magagawa? Teacher Sword God, nakakaalarma talaga ang sinabi mo, ito ang pamana ng dakilang sage na si Kanger. Emotion na sabi ni Dugo. Natakot si Lei Zhuxue kaya mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay upang takpan ang bibig ng babae, huwag kang magsalita. Bakit ikaw? Ano bang nasabi kong mali? Nagreklamo si Dugo at ibinuka ang kamay ng lalaki bilang hindi nasisiyahan, hindi kaya gumagana ang kamay ng Diyos ng espada. Nakakamangha ba ito? Napangiti si Westland, Miss Dugo, mali ang pagkakaintindi mo. Nasanay na si Yefan, kaya't itinulak niya ang pinto at pumasok sa time gear examination room. Pagkapasok niya, naramdaman ni Yefan ang magulong access ng oras. Mayroong lahat ng mga uri ng malalaking gears sa lahat ng direksyon, at ang oras ay stably adjusted sa pamamagitan ng gears. Ito ay tulad ng panloob na istruktura ng isang higanting relo ng oras at espasyo, ngunit ang pangkalahatang relo ay upang itala ang oras, at ang orasan na ito ay para guluhin ang oras.
Talagang kamangha-mangha, ang matandang kang ito ay isa ring mahusay na manlalaro sa oras, na pabuntong hininga si Ye-Fan. Haha, ang kasaysayan ng akademya ay ang ika-6, at ito ay mas mataas pa sa Dinfang sa mga tuntunin ng pagrarango. Naturally, ito ay hindi simple, sabi ni Westland. Kahit na banayad. Ito ay medyo hindi gaanong mapaghamong, at hindi ito ang aking estilo. Masyadong elegante. Tingnan natin ang iba pang bagay. Agad na isinara ng dalawa ang pinto at lumapit sa isa pang higanteng itim na pintuang bakal. Sa higanteng tarangkahan, kahangahangang nakaukit ang isang parang buhay na estatwa ng isang halimaw. Kagulo. Tumanggo si Westland, oo, ito ang ika-8 sa kasaysayan ng akademya, ang Chaos Battlefield, na binuksan ng emperador ng Chaos Clan, ang hinalinhan ni Di Shengtian. Ang Chaos King Emperor Shengtian. May naisip si Ye-Fan. Ang impormasyong natanggap, ay nagsabi, iyan ba ang taong sumangkop at pinag-isa ang halos lahat ng mga angkan, at sa wakas ay hinamon ang Shenlong Royal Family. Oo, matagal na itong nangyari. Noong panahong iyon, halos ganap na pinag-isa ni Emperor Shengtian ang angkan, ngunit sa huli, nagpatuloy ang Shenlong Royal Family. Sinasabi na ang huling dragon, ay bumaril at natalo si Emperor Shengtian, at ang Chaos King ay nawala. Ang Chaos Clan ay stagnant sa loob ng maraming taon bago gumaling. Sinabi ni Ye-Fan nang may damdamin, wala pang nakakita ng dragon, ngunit may mga anino ng dragon, sa lahat ng dako. Ano ang mga katangian ng magulong larangang ito? Ilalabas na sana ni Westland ang susi nang bigla siyang may naisip, at nakangiting sinabi, maaaring pumasok si Sword God at tingnan. Si Ye-Fan ay hindi magalang, itinulak ang higanting itim na bakal na pinto, at pumasok sa loob. Isang mapanglo na larangan ng digmaan na puno ng malamig na kapaligiran ang lumitaw sa kanyang harapan. Iba't ibang magulong kapangyarihan ang damaloy sa hangin, minsan mainit at minsan malamig. Ito ba ang tatlong kalikasan? Tumanggo si Westland, oo, sa silid ng pagsusuri na ito, ang magulong enerhiya ay patuloy na mababago, at ang pinakahuling hakbang na ginagamit ng kandidato ay maaaring biglang maging isang healing spell. Ang kandidato ay gumagamit ng atake ng apoy, napaka ito ay maaaring maging frozen, sa madaling salita, ito ay patuloy na nagbabago, at ito ay imposible upang maiwasan. Hinawakan ni Ye-Fan ang kanyang baba, ang silid ng pagsusulit na ito ay medyo kawili-wili, ang labanan ay palaging madaling ibagay, at ito ay may malaking reference na halaga. Maaalala mo muna ito, at pagkatapos ay tumingin sa iba pang mga bagay. Pagkalabas, nakakita si Ye-Fan ng isa pang magandang pinto. Mayroong iba't ibang mga linya at figure sa pinto, tulad ng isang uri ng surreal art painting. Ang pag-ukit at pagpapakintab ay mapanlikha lamang, at ang kagandahan ay napakaganda na ang mga tao ay mahuhulog dito sa isang sulyap. Ito ay dapat ay nilikha ng iyong Dinfang. Sword God has good eyesight, Westland introduced. Ito ang Treasure of Wantong, na si Din mismo ang nagbukas. Si Din ay bihasa sa libu-libong larangan. Ito rin ay sumasaklaw sa lahat. Totoo na ang gate ay mas maganda kaysa sa iba, kaya't pumasok tayo at tingnan. Bagamat si Fang Henshaw ay medyo nahuhumaling sa pananalapi, ang kanyang mga artistikong tagumpay ay talagang walang masasabi. Mukhang napahiya si Westland, Sword God, wala akong susi sa pintong ito, kaya huwag mo nang pilitin, baka masira ang painting. Napakunot ang noo ni Ye-Fan, bakit, hindi, gamitin natin ito. Bumulong si Westland, maaari itong gamitin, ngunit kailangan mo munang magbayad ng appreciation fee, kasama si Dinfang, sa kabuuan ay 100,000 coin. Huwag mong panuurin. Ye-Fan para lang tumanggi, lumang pera fan, magbigay ng mukha. Isang 100,000 yuan lang. Kulang pa kaya ang Sword God? Mayroon akong higit sa 300,000 yuan na sukli, dapat ko bang hiramin ito sa iyo? Sa sandaling ito, mahiyain si Gordon, nanginginig ang isang storage bag sa stand. Mayaman ka ba? Itinaas ni Ye-Fan ang kanyang ulo at nagtanong. Hey! Casual na sabi ni Gordon, mayroon akong higit sa 100 ng mga independenteng imbensyon bago pa ako pumasok sa akademya, at mayroong 7 o 8 kumpanya sa ilalim ng aking pangalan. Bagaman hindi ito kasing yaman ni President Fang, ngunit walang masyadong tao sa buong akademya na mas mayaman kaysa sa akin. Very good, biglang iniunat ni Ye-Fan ang kanyang kamay, at isang malaking dragon claw ang agad na yamakap sa buong katawan ni Gao Dun. Ang napakalaking kapangyarihan ay direktang nagpahirap kay Gordon na labanan. Hinayla siya ni Ye-Fan mula sa mataas na platform, hinayla siya sa harap niya, at inabot para kunin ang space bag. Dahil mayaman ako, kukunin ko ang pera. Nagpumiglas si Gordon, namutla ang kanyang mukha, Sword God, sinusubukan mo bang magnakaw? Hindi mo kaya. Kinuha ni Ye-Fan ang space bag sa kanyang natanggap. Dignified Sword God, para makakita ng examination room, ninakawan pa niya ako ng pera ng isang estudyante sa academy. Nakakatawa. Hindi bumulalas si Gao Dun, bilang isang alagad ng Kainan, ang disipulo at apo ni Kangge, hindi siya isang huwad na Ye-Fan. Sinong nagsabi, gusto kong makita itong exam room? Retorikang tanong ni Ye-Fan. Natigilan si Westland, walang planong pumasok si Sword God at tingnan. Tumanggo si Ye-Fan, ayaw kong gastusin ang perang ito. Natigilan ang isang grupo ng mga estudyante sa pinangyarihan, ibig sabihin puro nakawan. Sino ang nakakaalam, malakas na sumigaw si Ye-Fan, nakita ninyong lahat, itong si Gordon ay gustong suhulan ako, ang punong tagasuri, sa publiko.
Tinatanggap ko ang perang ito para parusahan siya. Sa araw ng pagsusulit, magiging patas at patas pa rin ako. Sabi ni Fan kay Fan, at direktang ibinalik si Gordon sa kinatatayuan, na parang patay na aso. Mapapabuti nito ang iyong memorya, huwag isipin ang tungkol sa pagsuhol sa tagasuri sa hinaharap, umasa sa iyong sariling lakas. Namumula sa galit ang mukha ni Gordon, halatang ninakawan siya, paano pa siya magiging makasalanan? Matagal nang ayaw ng lahat ng mga estudyante sa mayabang na si Gordon, ngunit ngayon na siya ay impas, lahat sila ay masaya na makakita ng mga biro. Pagkatapos ay pinanood ni Fan ang ilang silid ng pagsusulit ng sunod-sunod. Medyo kakaiba ang naramdaman ni Fan nang marating niya ang isang napakatandang kulay abu-itim na pinto na tila matagal ng selyado. Sa paligid ng pintong ito, ang lahat ng mga particle ng enerhiya ay napakatatag, at sila ay ganap na hindi nagbabago, na parang hindi nagbago. Sino ang lumikha nito? Sumimangot si Westland, Panginoong Sword God, bakit hindi mo tingnan ang silid ng pagsusulit na ito? Bakit? Ginawa ito ng Eternal Emperor, ang Eternal Kingdom, na sinasabing napakamalas. Hindi mo na kailangang kumuha ng mga pagsusulit sa nakaraan. Ngumiti si Fan, naniniwala ka pa rin ba sa mabuti o masamang bagay? Bakit, kung papasok ka, maaari ka pa ring maging malas? Ang pangatlo sa kasaysayan ng akademya, ang mundo ay bumukas magpakailanman, natural na gustong makita ito ni Fan. Lalaban siya sa Eternal sa hinaharap. Kung makikita niya ang mundong binuksan niya, makakatulong din na malaman ang kakayahan ng kabilang partido. Kung gayon, ang Diyos ng Espada, kung papasok ka, hindi ako papasok, sabi ni Westland. Walang pakialam si Fan, ginamit niya si Wushuang para muling buksan ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, anuman ang pagsusuri ni Fan, wala na bang paraan upang magsimula? Itong pinto, parang walang gap para masira niya. Maaaring umatake si Fan ng marahas, ngunit mukhang hindi iyon napakahusay. Mayroon akong susi dito, kinuha ni Westland ang isang kakaibang susi at umakyat para i-unlock ito. Nang bumukas ang pinto, may ulap sa loob. Malabo, nakakakita ka ng suspendidong walkway. Hindi na masyadong nag-isip si Fan, at pumasok. Sa loob, ito pala ay isang suspendido na pontoon walkway, criss-crossed, parang maze. Naglakad ng malayo si Fan at maingat na pinagmamasdan ng mga katangian ng mundong ito nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa likod niya. Kapag lumingon ka, nakita mong nawala ang pinto. Pagtatapos ng kabanatang ito,